sa pagiging makasalanan natin, anong solusyon, hanggang sa kabilang buhay ng pagpanaw natin. Ito po ay naglalaman ng, alam mo na ba kung ano ang acronym ng Bible? Hanggang magpantay ang paa natin, hanggang sa kabilang buhay, ito, narito na po ang lahat, bagay na dapat natin tuklasin. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod at makapagbahagi ng kaunting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli, salamat po sa biyaya ng Diyos. Tayo ay nakapagpapatuloy at lahat inaalay natin sa Panginoon. I hope na kayong lahat na nakikinig, nanonood ay nasa magandang kalagayan po at ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. I-share ko po sa inyo ng napakabilis lang patungkol dito sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito po, ang Biblia, the Word of God. Alam niyo kung wala po itong Bible at kung hindi natin sasaliksikin, hindi natin aaralin, hindi natin i-consider sa ating buhay, paano po natin malalaman yung mga nais ng Diyos? Dito po kasi naisulat ang gusto ng Diyos, ang ayaw niya, ang kalooban niya, anong sinasabi ng Diyos patungkol sa tao, sa pagiging makasalanan natin, anong solusyon, hanggang sa kabilang buhay ng pagpanaw natin. Ito po ay naglalaman ng nakaraan, kasalukuyan, at pati yung mga inihula na sa darating. So napakahalaga ng Biblia. Ngayon, nakakalungkot, nung panahon ng pandemic, nabalitaan ko na nagkaubusan ng Biblia sa mga bookstore, nagbilihan ng mga tao. Kaya lang, sana po ay inaral ng lahat, hindi yung bumili para i-display lang sa bahay. Tapos nang tapos na yung pandemic, nung nakalaya na ulit ang lahat, balik ulit sa mga dating gawi, nabubuhay ulit na walang takot sa Diyos, wala ulit ang salita ng Diyos. So, sabi nga po ni A.W. Tozer, Satan's greatest weapon is man's ignorance of God's Word. Kung hindi tayo magpe-pay attention dito, hindi natin sasaliksikin, hindi tayo makikinig, napakalaking bagay po ang nawawala sa tao. Ito'y isang napakalaking kayamanan na nakahayag sa tao, nakahayag sa mundo, isang uri ng kayamanan na hindi pinapansin ng nakararami. So kung ako po sa inyo, nakakabili kayo ng lahat ng bagay na gusto nyong bilhin, pinag-iipunan nyo, pinaghahandaan nyo, ba't hindi nyo subukang maglaan ng konting pananalapi na makabili kayo ng sarili nyong Biblia? Makinig kayo, mag-aral, buksan. So napakahalaga po. Ito rin pong banal na kasulatan ang nagtuturo na tayo raw ay binibigyan ng walang hanggang buhay ng Panginoong Hesus sa kabilang buhay. Binibigyan tayo ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi nyo po malalaman yan kung hindi tayo mag-aaral. At ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi pwedeng mabuhay ka, sabi ng Bible, hindi pwedeng mabuhay ka na puro pang physical lang, puro pang material, puro pang emotional, pinansyal. Kailangan nating mabuhay din sa spiritual, at sa spiritual, kailangan to. Ito raw ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya, sabi rin po ng isang preacher, the surest road to wisdom is meditation upon the Word of God. Alam niyo ito? Patatalinuhin ka nito. Maraming ituturo na napakagagandang kaalaman ng salita ng Diyos sa buhay natin kung magpe-pay attention ka. Alam mo na ba kung ano ang acronym ng Bible, B-I-B-L-E? O ito, sasabihin ko po sa inyo, pag-isipan ninyo. Ang B-I-B-L-E ay ito, Basic Instruction Before Leaving Earth. Hanggang magpantay ang paa natin, hanggang sa kabilang buhay, ito, narito na po ang lahat, bagay na dapat natin tuklasin. Ulitin ko, Bible, Basic Instruction Before Leaving Earth. Kaya, laking tulong sa atin. Sabi ni Charles Spurgeon, magwawakas po ako dito, study the Word
that your faith may not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Kung hindi mo pag-aaralan ang salita ng Diyos, maaring nananampalataya ka sa Diyos ngayon o nananalig sa Diyos, kaya lang ang pananalig mo ay nakabase lang sa pantaong pundasyon. Pero kapag ka nag-aral ka ng salita ng Diyos, tatama ang pananampalataya mo, tatama ang pundasyon mo. So study the Word of God, that your faith may not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Charles Spurgeon. So muli, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa, may napulot kayo kahit papano. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng individual na tao. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano. God bless you.